It is a signal to the world that we are open for business. We are now open for business. This is Cesar Vallejos bringing you yet another episode to guide you in discovering your passion and growing your business as we learn from experts in the field. Sama-sama tayong matuto sa isa na namang makabuluhang usapan tungo sa pagpapaunlad ng inyong negosyo. Ang Open for Business ay mapapanood nyo din sa Facebook at YouTube. Siguraduhin mag-like at mag-subscribe sa aming social media page at Net25 TV. Ating alamin, suriin mula sa mga negosyante, thought leaders at mga personalidad sa iba't ibang larangan ang mga strategies, trends at mahalagang karanasan sa pagninegosyo dahil tayo ay open for business. Lagiwat, also known as wild raspberries, are growing wild in Nunungan, Lanao del Norte. These berries are grown abundantly, allowing Nunungan to capitalize on it for agri-tourism. But there's more than just the raspberries. Nunungan is also fortunate to have lakes, caves, waterfalls, and mountain ranges that would surely excite tourists and adventure seekers. Head over to Nunungan through the father of its town, Honorable Mayor Marcos Mamay, here at Open for Business. Nunungan, Lanao del Norte is transforming into a booming agritourism destination. Its rich natural resources, boasting of 3 lakes, 4 waterfalls, and 5 caves, are sure magnets for tourists. It is also home to the ASEAN Heritage Mount Inayawan, but what recently generated buzz is the abundant wild raspberries dotting the municipality's landscape. Honorable Mayor Marcos Mamay, welcome to our show, and please tell us how Nunungan is now open for business. It's interesting, but when I was telling about these natural resources, parang gusto ko na agad maligaw, Mayor. So, pero before I ask you about Nunungan and its natural resources, I have to ask this, controversial issues. Yun pong konsepto or perception ng iba, sabihin natin katulad ko po na ang mga nababasa po namin noon ay about family feuds and some killings in Lanao. How were you able to transform Nunungan, making it into a peaceful place, focusing on the beauty of natural resources? Actually, sir, that is the very reason why I decided to enter into politics, because of my personal advocacy. But most importantly, I saw the need of the people. So the people in Nunungan have been clamoring for change for a very long years. So they have suffered enough. So luckily, nung tumakbo tayo in the year 2016, so yun po, the first time na pasokin natin ng politika, so nanalo po tayo. So diyan po nag-umpisa yung development. Kasi actually, ang Nunungan had been deprived for peace and development for the past decades. Or to be exact, 30 long years na deprived po ang Nunungan when it comes to peace and development. So nung manalo po tayo in the year 2016, diyan po nag-umpisa yung development. Actually, before po tayo pumasok sa politika, marami po tayong nagawa. No? Sabihin po natin na may nagawa po tayo na hindi pa nagawa ng isang mayor. So actually, marami po kasi mga organization wherein tayo po yung presidents. So ginamit po natin yung pagiging presidente po natin para magkaroon po tayo ng mga projects. So unang-una po yung ginawa natin, yung development po ng daan natin. The realization of 1.5 billion worth ng concreting ng circumferential road, no, sa Nunungan, para i-connect po natin yung mga municipalities. 3 municipalities po na pinakunik po natin. So yun po, diyan po nag-umpisa, because we believing that in the saying that development is the new language of peace. So i-develop mo yung lugar, susunod na yung peace and order. Magiging stable po yung peace and order. So yun po ginawa natin. That's very interesting, sir. Now, you mentioned about this
need for infrastructure, and there's a lot of areas in the Philippines, especially the ones that has natural resources. Actually, when you go to places that are very far from the key cities, that's where you realize that the Philippines is really a beautiful country with rich resources. Is this need for infrastructure something that you wanted to also make sure that not only Nunungan is developed, but it's other areas? It's very interesting when you say that development is a great tool or the road or the key towards peace. Gaano kahirap, ano yung mga challenges ninyo na paano ma-connect yung dots na yung infrastructure development at kailangan na masuportahan talaga ng national government? Actually po, no, again and again, yung sinasabi po natin, no, ang pinaka-importante kasi sa lahat is accessibility. This is one thing po na pwede po natin linawin din, kasi yung iba kasi parang nami-misinterpret po nila, bakit ngayon lang daw po magkakaroon ng ilaw. Actually, I would like to take this opportunity din na i-mention na ang Nunungan kasi magkakailaw na. For the past decades, ngayon na po magkakailaw na. From the boundary po ng Sapad, papunta po ng Nunungan Lake. Kasi yun po ang hiningi po natin sa government, national government, na magkailaw po ang Nunungan. Kasi kahit regardless po, or kahit gaano po kadami yung project na ibibigay sa atin ng national government, kung wala pong ilaw, kasi isa po yan sa basic services, then I believe everything will turn futile po, wala pong mangyayari. So, kaya nga, sinasabi natin, ang ilaw po, isa po sa mga basic services. Kaya iyan po ang pinakauna po natin ginawa, no? So, kaya nga di po natin, kasi dumadaan po yan sa prerequisite, ay may mga prerequisite po yan. Hindi po ibig sabihin na kailangan natin ngayon ng electrification, agad-agad ma-establish yan. So kailangan po natin yung unang-una, i-establish po natin yung peace and order sa isang lugar. Noong dapat ang Nunungan kasi had been intact as the Rido capital ng buong Lanao del Norte. Yung Rido family feud. capital. Okay. Opo, family feud po. Grabe pong family feud dyan sa Nunungan dati. So pangalawa, kailangan po natin yung accessibility. Kasi paano po natin ma-transport yung mga materials? Total, paano po natin ma-establish yung electrification? Kasi kailangan po ng materials. Paano natin ma-transport kung walang accessibility? So, inuna po natin, ginawa po natin stable ang peace and order. Na-realize po yung 1.5 worth ng completing ng circumferential road, national road po yan. So ngayon, isusunod po natin yung electrification. Kasi ang plano po kasi natin, yung promise natin na bago po mag-in yung term natin, in fact, this is my last term po. So bago mag-in yung term po natin, pinagsisikapan natin na fully established na po lahat ng mga basic services po sa Nunungan. So mayroon po tayong mga infra projects, yung mga accessibility, andun yung stability ng peace and order, and finally yung electrification po na ma-establish po sa Nunungan. Wow, sir, that's very enlightening kasi dito sa Manila or sa mga karaniwang mamamayan, mag-brown out lang, mapatayan lang ng kuryente ng isang oras or isang minuto, ma-turn off lang computer, nagreklamo na. Pero doon sa inyo, as in, talagang walang ilaw. So, how do you survive? Meaning, ano po yung karaniwang ginagamit kapag wala pang kuryente? Actually, for the meantime, no, walang electrification. Meron po tayong solar electrification po. I would like to take this opportunity din na pasalamatan ng UPA kasi nagbigay po sila ng worth ng 17 million, more or less, na solar electrification po, parang sa roadside, nilalagay po yung mga para magkailaw po at sa daan. Then, actually, ang dami po mga project na binigyan ng national government sa atin. Kaya nga, we would like to take this opportunity na pasalamatan din yung national government. Sir, nabanggit nyo kanina, it used to be the capital of Rido, the Rido capital in Lanao po ba? Tama po. So, para lang po maintindihan din ng mga kababayan natin, ano po ba yung Rido? At pag naipaliwanag nyo na ano yung Rido, paano nyo na i-transform yun? I'm sure there's it's a change in mindset, it's a change in somehow behavior, and I know that this has been the culture and tradition. So that was hard to transform that. How were you able to transform it? But first, if you can discuss more about Rido po. Actually po, dyan po lumalabas yung tunay na leadership po. Kung paano po manungkulan ng isang leader. Una-una, there are various factors for us to consider. Paano po natin magawa na
mawala po yung mga family po do rido. Actually, hindi man mawala agad-agad, at least gradually, no, mawala ang mga rido na yan. Kasi intindihin natin, alamin natin kung ano yung mga factors na i-consider natin bakit nagkakaroon ng rido. Unang-una, yung mga job, yung trabaho ng mga tao, meron ba silang trabaho? Wala. Kaya nga bumabalik naman ulit sa development sa lugar. I-develop mo yung lugar, diyan po, because yung pagkakaroon po ng maraming project, then this will pave way to other developments na. So susunod na yung stable, magiging stable yung peace and order kasi once na accessible yung lugar, then magkakaroon ng maraming plano yung mga tao na magkaroon ng mga business kasi accessible na. At hindi tulad ng dati, walang kalsada. So, palpak pa rin yung mga gagandang plano mo na magkaroon ng mga business. Kunwari, ang nunungan kasi purely agriculture yan. Kung magtanim ka, let's say, anin mo, kasi magtanim ka ng potato, carrots, ganun, or kamatis, paano mo may transport yan, ang product na yan, ipagdating sa baba, naging tomato sauce na. Di ba? So, yan, kailangan natin yung accessibility muna. So, step by step yan. So, yun, kailangan natin, again and again, we believe that development is the new language of peace. I-develop mo yung lugar, susunod na yung peace and order at saka ibang yung mga developments. So, ngayon, naging accessible na. So, nagkaroon ng magandang plano yung mga tao na mag-business kasi okay na yung daan. Tapos, yun ang nangyari din. Yan din ang isa sa major factor bakit nagkakaroon ng rido. Kasi walang magawa. So, puro lang, hindi, kumbaga, wala silang magandang plano, kundi gumawa ng masama siguro dahil walang pinagkakitaan, walang job, walang trabaho. Kaya, di-resort into that na magkakaroon ng rido. And at the same time, isa din sa solusyon natin paano mawala ang mga rido na yan, i-disarm natin yung mga tao. Kasi ang nangyari kasi, lalo na sa mga minorities, no, sa mga Muslim brothers and sisters natin, di kasi maiwasan, inevitably, andyan yung mga illegal possession ng firearms. So, yan ang gusto natin linawin na kinakailangan, i-disarm natin sila. Otherwise, wala pong mangyayari when it comes sa pag-stabilize ng peace and order. Now that you are on your third term, so parang napakalaki ng ginawa ninyong transformation. So, ano po yung mga challenges din na encounter nyo? I'm sure it wasn't easy, getting funds from government. Was there also participation of the private sector? Where were you getting all this support? I know that you are the new president of the League of Municipalities of the Philippines in Lanao del Norte chapter and also the national external vice president of the LMP. Ito po ba ay isa rin sa mga dahilan because you have access to leaders of the government, you have access to the private sector. How did you orchestrate this? Because this is also good for entrepreneurs, di ba? Tama kayo kumbaga kapag walang daan, walang kuryente, paano ka maglalagay ng may transport mga produkto mo? Po. Actually sa umpisa lang natin. How it became a mayor po Inunungan. So actually nila sa pangmamayabang so yung tinalo po nating mayor, he held the position as a mayor Inunungan for the past 30 years, more than 30 years po na mayor siya. So natalo lang po siya when I entered into politics. So actually wala po tayong plano na pasukin ang politika. Actually it was the people who filed my candidacy. So actually hindi po not to brag myself, So, marami po tayong nagawa na pwede sabi natin hindi po nagawa ng isang mayor. So, siguro yun po ang nakita ng mga constituent po ng Nunungan. Sa example po dyan, yung realization po ng daan na yun, wherein isa po tayo sa proponents noon, bakit nagkaroon po tayo ng 1.5 worth ng concreting ng national road. 1.5 billion po ng worth ng completing. So, yung na po, hindi pa po tayo naging mayor po ng Nunungan. Ang dami po nating nagawa with the use ng yung mga organization wherein tayo po yung president doon, yun po na ginamit natin. So, marami pa pong iba na at the same time, yung mga family feud, tayo pong isang naging proponent po na isettle po ang mga family feud na yun. Tayo po naging instrumental po sa mga realization po ng family feud settlement po sa Lanao del Norte. Along with Governor Angking Quebra sa Dimapur at saka sa mga Dimapur family po. So yun po siguro nakita ng mga tao. So who would have thought na magiging ganitong mayor? Actually ako kasi parang kumbaga in-underestimate po nila kasi di po tayo duman kahit scheme man lang member wala. Dumiretso po tayo ng isang mayor, ng pagiging mayor po. So hindi po nila in-expect na kumbaga mababang tingin kasi yun nga, dumiretso tayo, hindi tayo duman ng councilor, vice mayor, wala. Diretso po tayo ng mayor.
You said, your predecessor was, had, almost, 3 decades, di ba, of Apo. administration. And you're very young as a leader. Is this also one of the factors that they totally want, something new, with the millennials, with the younger generation of leaders? Parang people think of putting, someone who's more aggressive. What is it in you? What's that character or trait in you that you think, that finally you accepted na okay, I'll lead? Actually, no, masasabi po natin, no, yung aggressiveness po. Kasi unang-una, isang factor din yung pagiging, yung edad po natin na which is malakas pa tayo. And at the same time, yun nga po sa maraming organization wherein tayo pong nagli-lead po, president po ng mga iba't ibang organization po. So, yun po ang nakatulong sa atin para mag-lead po. Kasi what's the use of everything that we have kung hindi po natin magamit ang kung anong meron tayo para sa mga kapwa natin. So, siguro, yun po ang nakatulong sa atin para makatulong po sa mga constituent natin. Siguro, kaya po yung mga constituent natin, sila din po yung nag-push sa atin na pasukin ang politika. So, actually, di ko man in-expect, as I said earlier, na pasukin ang politika na to. Actually, it was the people who filed my candidacy. Kaya, umpisahan ko din yung story ko po sa umpisa. No? Okay. Kasi, Mayor, that's very exciting. We wanted to know about you and, of course, your roadmap to make Nunungan really one of the famous tourist attractions in the Philippines. Open for business. We'll be back. Stay tuned. Open for Business is back, and still with me is Honorable Marcos Mamay of Lanao del Norte. Sir, kanina, before we went into a break, you were telling me about your personal journey. Alam mo, exciting ito kasi marami din mga negosyante, maraming mga leaders who are inspired by stories of sacrifice, stories of hardships, and from these hardships, this gives a lot of inspiration to many. Maging negosyante ka man, politiko ka man, or anumang papasukin mo na industriya. What's your compelling story, sir? okay po, tungkol po sa story no, na nabanggit, I would like to take this opportunity no, na bilang isang executive advisor ng Actors Guild of the Philippines at saka Showbiz Industry Alliance. No, so magkakaroon po tayo ng mga movie, no? Isa doon yung life story po natin, para ma-inspire po kahit paano yung mga constituent natin, paano po natin pinasok yung politika, then paano tayo naging politician, at saka ano po yung ginawa natin para po mabago ang isang lugar na deprived po when it comes to peace and development. So yun, again, magiging producer po tayo ng pelikula. In fact, mayroon pong tayong 3 movies. Unang-una, yung life story po natin na pinamagatang Lanao. Na magdidirect po niya si Bubuitan. Pangalawa po, yung DepEd po. Advocacy po natin yan. Pangatlo, yung OFW po. Ayun po. So, marami pa pong gagawin natin. Kaya nga, napakalaking opportunity po na naging member po tayo ng Actors Guild, no? So, with the support ng presidente po natin si Imelda Papin. Then, sa mga ibang mga officers po. So, yun po, sa atin po, paano po natin inspire mga kapwa natin? Unang-una, isa po itong ginawa nating movie. Para kahit pa paano po mapanood sa buong mundo na ganito pong ginawa natin. Kasi gawin natin inspirasyon po yung sarili natin. You have a very diverse experience and interest at that young age. Now, you're not actually just showcasing your story, but it's really more of helping the film industry as well, because alam naman natin, minsan maraming nagsasabi na pabagsak na, pero at least bumabalik. With the movie that you're going to produce, ano po ba yung laman nito? Can you give us just a peek of the highlights of your story? Why do you think this is something very inspirational? Unang na po, yung life story po natin, kasi alam po naman, para malaman po ng mga tao kung saan po tayo galing. Then, ako kasi, galing po tayo sa mahirap. Then, kaya nga, who would have thought na magiging mayor po tayo na galing po tayo sa na pamilya, mahirap po. And doon po natin i-emphasize na poverty is not the hindrance to success.
So doon po natin emphasize. Then lahat-lahat po, mapapanood po nila yon. Then lahat na, basta ma-inspired po yung mga tao. Kasi kumbaga sa pagbasa pa ng mga script, naiiyak po yung, kung sino-sino po yung nakakabasa ng script na yun. So yun, Yes po. abangan po Opo. natin yun. Nung nag-aaral ako, sample lang po, no? Parang patikim lang po. Nung nag-aaral ako, wherein, kasi mahirap po tayo. Yung parents natin, walang-wala po. So, kung di po ako scholar siguro, hindi po ako makakatapos ng pag-aaral. In fact, sa amin po magkakapatid, kasi dalawang mag-ina po kami. Yung una, 10 po sila. Kami naman pangalawa, 5 po kami. Then lahat po kami magkapatid, ako lang po yung nakatapos. Wow. Dahil sa kahirapan po. Then yun nga po sinasabi ko, kung hindi po ako scholar, hindi po ako makatapos ng pag-aaral. So your parents po are in the are they farmers? or what? Farmers po. Both my mother and my father po. Farmers po. And then yung mga so sa lahat po, so if that's 10 and 5, so madami kayo. So kayo lang ang nakapagtapos. nakatapos po. At hindi pa kayo makakatapos kung hindi kayo scholar. Opo. I see. So, and what scholarship is that po, and how were you able to get that scholarship? Ako actually po, kumbaga ako na po yung tumutustos po ng yung allowance ko lahat-lahat. Kasi sa akin po, no, I-mention ko po yung school, Mindanao State University sa Iligan po, Iligan Institute of Technology, doon po ako nakatapos. Yung scholarship ko po, kasi hindi ka po makapasok dyan kung hindi ka po pumasa ng scholarship. So, libre po yun lahat. Then, yung mga boarding house mo na lang yung mo. Then, yun, at the same time, working student pa ako. While nag-aral po ako, working student po ako. At the same time, dislister po ako. So yun, tuloy-tuloy po may allowance po kami sa pagiging dislister. Pangalawa, recipient po ako ng Professor Sylvia Carpio Scholarship Foundation na in-offer po yan sa poor but deserving students po. Opo. Yun po ang mga scholarship ko. Then allowance ko po sa pagiging student assistant po. Nag-aaral po, while nag-aaral po ako, nagtatrabaho po ako sa school para matulungan ko po. At saka yung mga gagastusin sa school, sa mga boarding house, ako po yung nagbabayad doon. Kasi yung mga parents po natin walang-wala. Wow. Apo. Wow, that's very inspiring, sir. Now, in your association, with the community, with different families, I'm sure, sir, marami din yung mga kagaya ninyo na parang lalo na sa probinsya din, lalo na sa iba pang bahagi ng Mindanao at ng Lanao. Ano ang meron kayo na tingin ninyo na dahilan paano kayo nagkaroon ng ganong opportunity? Because a lot of people may also be listening but they don't have those opportunities. Was the opportunity there and you grabbed it, or how did you find that opportunity? Actually, hindi minsan kasi nakakaiyak yung story ko eh. Kasi dahil sa kahirapan po. Yun pong one time, sa second year high school po ako with my dad, pinuntahan ako sa school na umuwi ka na lang kasi wala akong panggasto sa'yo. So, hindi ako umuwi kasi naiyak lang ako kasi not to brag myself, hindi pagmamayabang since elementary until I graduated college po, honor student po tayo, consistent po tayo. Sabi ko, minsan naisip po din, sana anak ako ng mayaman, para ganun. Then, isa po tayo sa panlaban ng school sa mga competition po, tulad ng Math Olympiad, Math Olympics, press conference, lahat po, from division to national level. So, sabi ko, kung sino pa yung mahirap, sino pa yung di ba? Sabi ko, minsan nakakaiyak, sabi ko, sana one day, makatapos ako din, I will be able to repay my ganito mga parents, saka makabawi din sa matulungan ko yung mga kapatid ko makatapos din. Ang problema kasi, ako yung nasa bunso, so paano ko matulungan sila, bunso, matanda na sila nung nakatapos ako. So, at least ngayon, naging mayor ako, dito ko nalang idaan na makatulong po sa kanila kahit papaano. Wow, and you're not only helping your family, but the community, more people. Then I would like also to mention, because I had been I had been a cadet of the Philippine Military Academy, PMA sa Baguio po. Wow. When I was studying, then I took an examination, entrance examination of PMA, wherein we underwent various examination bago ka pumasok ng PMA kasi napaka-rigid po, napakahirap po pasokin ng PMA. Oh, yes. Okay. So when I passed PMA, then inevitably, mayroon po tayong hindi maiwasan ng mga bagay na yun ang naging dahilan bakit hindi tayo natuloy ng PMA. But then, a member po tayo ng alumni po ng PMA kasi in fact, tayo po yung presidente ng PMA Bugo-Bugo ng Lanao. So ang dami po natin natulungan. So yun nga, although di po tayo natapos ng PMA,
But then, because when I was about to go back in the PMA, a year after, then my dad decided to finish my course in MSU IIT. So yun na lang tinapos ko. So yun, ang marami nagsabi na, okay, kung natuloy ka din ng PMA, malamang hindi ka naging mayor ngayon. So yun nga, may sinasabi natin na may mga bagay na sa tingin natin, nasasaktan tayo kasi hindi natin nakuha. Pero yun pala ang maganda sa atin na, yun nga, naging mayor tayo. Wow, wow, that's very inspiring, and we hope to, we will wait for that movie to come out. But you also mentioned, sir, about two more things. That's DepEd, education, and OFW. Is that also things or sectors that are close to your heart? Why education and why the state of or the plight of OFWs? Kasi actually advocacy film po niya, no? Actually sa akin pinafocus po natin, inuuna natin yung mga advocacy film kasi para kahit papaano, no, parang information drive po, no, para maintindihan po ng mga estudyante yung literacy, ganun po. Then at saka about education kasi yun nga, ang foundation po natin is education, di ba? So yun ang pagtuunan natin ng pansin. Kahit pa paano, maintindihan po ng mga estudyante. Paano po natin sila mamold, paano po sila natin ma-convince, ma-encourage na ipagpatuloy yung pag-aaral. Kasi education po yung foundation po ng success natin. Wow. So yan po napag-isipan natin. And for OFWs? Sa OFW naman din, no? So kahit yun ang pinaka-importante na mapagtuunan din, mabigyan natin ng pansin ng mga OFW kasi hindi po madali yung trabaho nila na ang laki pong contribution nila, no, sa economy po natin, national economy po natin. Kasi na parang kumbaga na-overlook po sila. So hindi man porket OFW kasi akala ng iba marami ang pera na pumapasok sa kanila na hindi natin alam na kung gaano kahirap ang dinaanan nila. Kaya sila ng ibang bansa dahil po sa tingin nila mahirap sila mabuhay sa bansa natin. So kaya nga bigyan din natin, no, para hindi po sila ma-deprive sa mga ginagawa nila. So dapat ipamulat natin ng mga constituent, mga tao na ganito kahirap ang buhay nila na hindi natin basta-basta kumbaga inaano yung mga deprivation nila. Dapat bigyan din natin sila ng pansin. So bigyan halaga sila na hindi porket OFW sila mababa ang tingin natin. Lalo-lalo na yung mga domestic helper. Apo. Marami din po ba ng mga OFWs na galing sa Nunungan, sa Lanao na pumupunta sa iba-ibang bansa? Yes po, knowing the fact nga Nunungan kasi again, di ba, naging radio capital po. So hindi po makapagtrabaho ang mga tao sa lugar. Din at the same time, yung mga estudyante hindi po makapag-aral sa takot na ma-crossfire po sila. So ang ginawa ng ibang bansa po, nagtrabaho na lang instead. Opo, yun po ang ginawa. Saan po banda pumupunta madalas? Karamihan po sa Kingdom of Saudi Arabia po. Kasi mga kapwa Muslim din po. Opo. So it's difficult because siyempre coming from a rural area and then they're exposed to of course, some of the high-tech countries, di ba, in the world, or Saudi is also, one of the richest countries in the world because of its oil. Pero paano po yun? Parang ano rin po ba yan? Parang may mga projects din po ba kayo na parang, sige, matrain muna kayo bago kayo umalis? Are there initiatives like that po? Actually, po, ang nangyayari niyan is kinakategorize po. Kumbaga, binagbagay po kung ano yung natapos mo. Kumbaga, kaya nga po ang nangyari sa amin kasi kadalasan hindi nakapag-aral. Ang nangyari po, naging domestic helper, yung mga babae, yung mga lalaki naman parang mga driver lang, gano'n. Yung mga pinakamababang position. So, tinatanggap na lang po para kahit paano mabuhay po. At saka may papadala po sa mga pamilya. Grabe, talagang kumbaga parang kaya kailangan talaga nating ma-promote din ang entrepreneurship dahil siyempre pwedeng kumita ka na sa sarili mong bayan and we have a lot of products here. Ano po ba ang mga ito at ano ang kaugnayan ng mga ito sa Nunungan? If you can explain a bit po. Actually, sir, no, marami pa po tayong mga products, no. Ito lang po yung nadala natin kasi actually mabigat din at the same time. May bale po punta tayo schedule po natin. Anyway, welcome that we will be able to visit Nunungan. Then that's the time that you can see everything that we have, what we can explore in Nunungan. So ito po yung doodle natin, no. Pride po ito ng Nunungan para malagkit po ito siya. Rice yes malagkit. Po. Ito po yung OB, na OB chips. Then ito po yung amik. Tiyatag po yung doon para siyang
parang pansit. Ito po yung pinaka-famous po sa Nunungan, no? Yung wild berries. Ito po yung raspberry or lagiwat po. Lagiwat. Opo, sa Nunungan. Opo. Marami po magagawa yan. Pang-detox po yan, no? Maganda po sa katawan natin yan. Opo. This can be directly eaten. Opo, automatic po. I see. Okay. Then, yun po. Ito po yung malong. Marami pong mga gawa ng Muslim, no? Maranao tribe. So, yun po. Anyway, time will come na. Do you also export this po? Or parang dito pa lang sa domestic consumption, okay na? Pero marami pong bumibili ng ibang country, mga Malaysia, Indonesia, ganun. Kasi parang palitan po ng mga products. Kasi meron din mga galing sa Indonesia, Malaysia na inangkat po natin. I see. So, ganun po tayo. how do you describe the commerce in Nunungan? Talagang ito po ba ay parang what's the major source of municipalities' money? Is it from agriculture? Is it from value-added products? Kasi yung ibang na-interview din po namin na mga mayors, parang sinasabi nila, kumbaga parang may mga areas na mas malakas ang services, yung tourism. So in your case, is it agriculture and now you are transforming it to also offer tourism like the agri-tourism? Apo. Actually, ang Nunungan, no, as I said earlier na purely agriculture po. At the same time, very potential po when it comes to ecotourism. Yan po ang pinaka-potential sa buong Lanao del Norte. In fact, I would like to take this opportunity na i-mention kung anong meron ang Nunungan. Okay. Meron po tayong 3 lakes, meron po tayong 4 na waterfalls, meron po tayong 5 caves, then meron po tayong yung red clay type ng soil po na naging attraction po ng Nunungan. At ito yung wild berries po natin na hopefully magiging wild berries capital po tayo sa buong Pilipinas. Hopefully. Then, at the same time, ito pong magkakaroon po tayo ng strawberry farm sa 3 barangays na establish po natin. So malamig din siya, parang Alabagyo na... Parang Baguio po. Wow. Then, ang Nunungan din po, abundant po tayo ng bamboo. Kahit saan po kayo pumunta, ang daming bamboo po. That is why, pinapast-track po natin, no? Ine-expedite po natin ang pag-establish po, pag-install po ng electrification. Kasi palpak po yung mga plano po natin na magkaroon ng industry ng bamboo, magkaroon po tayo ng mga finished product made from bamboo, kasi wala pong ilaw. So, paano gagalaw po yung yung magpo-produce ng bamboo? So, yun po, hopefully, before December, or kasi ang sabi kasi ng LANECO, no? Lanao del Norte Electric Cooperative, na 120 days po yung pag-implement nila, pag-install nila ng electrification. So, last November 8, nag-groundbreaking po tayo. So, hopefully, ma-realize na po. Then, that's the time na na-realize po yung natin, yung plano natin sa Nunungan, no? Yung mga vision po natin, mission natin sa Nunungan na before mag-in yung term natin. So, fully established na po lahat po ng mga advocacy natin sa Nunungan. Wow. Sir, Mayor, we have a very short time. I hope that Open for Business will also be able to visit Nunungan so that we can feature more of... this is just a teaser of what we probably will see in Nunungan. Pero sa inyo pong huling pananalita, if you can address the viewers. But before you address the viewers, ano po ang masasabi ninyo na... Kasi pag sinasabi ninyo, sir, na last term na, parang medyo nakakalungkot din isipin. Kasi it seems that you are just starting. It seems that you are just initiating these changes and hey, it's your last term. How do we see, or what's the future for the Honorable Mayor? Actually, no, so anyway, papatapos naman yung term po natin, no? So, sa akin kasi, ito po ang napaka-unique sa Lanao del Norte. Kasi sa amin po, yung unity po, na pinupush po, no, ng Dimapur family. Kasi actually, ang Lanao del Norte kasi, nagkakaisa po kami. With the leadership po ng Dimapuro, with Governor Angging Quebran sa Dimapuro, sa kay Congressman Abdullah Dimapuro, Congresswoman Amina Dimapuro, sa kay Congressman Kali Dimapuro. Ang sa amin kasi, bakit po nasasabi na napaka-unique po? Kasi pinag-uusapan po namin kung ano pong gagawin namin, kung sinong tatapo, ganito. So, kami din naman, no, we adhere po, sinusunod po namin kung ano yung pong utos sa amin sa province. Ganun po kami sumaludo at kasumunod sa mga leader po namin sa province. So, kung ano yung i-dictate na sa amin, sa tingin po namin ng tama, yun po ang sinusunod namin. Ganun po kami. Kaya nga, napaka-peaceful po ng election sa Lanao del Norte. Yun. So, whatever decision po na magaling sa kanila, yun po ang susundin namin by the next. Lalo lang na sa case ko na last term ko po.
Wow. Opo. We hope, but even if it's your last term, we hope to see you more. It could be Sana in po. movies, it could be in business, it could be in the private Apo. sector, so you can share your knowledge, your wisdom, and experience. Alam nyo po, parang laging sinasabi ng nanay ko noon, Tagalanaw daw siya. Hindi ko lang alam kung saang lugar. Pero ang sinasabi niya, pag mga Tagalanaw ka daw, matapang. Is that the way? Like say, if you can choose a specific description of somebody from Nunungan, how do you describe one who hails from that area? So I will speak not just on behalf of Nununganians, but the whole Lanao del Norte, knowing the fact that I am the president of the League of Municipalities of the Philippines in Lanao del Norte, as Lanao del Norte chapter, at the same time, national vice president ng LMP. So sa akin sa Lanao del Norte, actually, dalawa kasi yung Lanao Lanao del Norte at Lanao del Sur. Ang Lanao del Norte, sakop po yan ng Region 10. Ang Lanao del Sur po ay sakop po yan ng Barn. So, sa akin, actually, ang dalawa po yan, puro po yung nagsisumikap na magiging competitive din na province, sa buong Pilipinas. Then, ang Lanao del Norte, I would like to mention na ang Lanao del Norte, napaka-peaceful po. In fact, isa po sa pinaka-peaceful na province sa buong Region 10. Opo, then, in fact, ang dami pong mga celebrities na napupunta dyan. That's the justification of proof na ang Lanao del Norte is napaka-peaceful po. With the leadership po ni Governor Angking Quebran sa Dimaporo. Ganun po manungkulan ng mga Dimaporo family. Kaya saludo po kami sa kanila. Wow. Okay, before we end this interview, may we ask you to invite our viewers to also visit Nunungan so that, people will see, all the natural resources that you have mentioned earlier po. Okay po, guys, Luzon, Visayas at Mindanao, dayuhin niyo po ang Nunungan in the province of Lanao del Norte and explore, experience what Nunungan Lanao del Norte can provide. Then, I would like also to take this opportunity na napasalamatan po ang Net25, sa iyo po, Sir Cesar, na presidente po ng Net25, the progressive po, na network po sa Pilipinas. So maraming salamat po sa bumubuo po ng network na to. So God bless po. Thank you very much. That's Honorable Mayor Marcos Mamay, Lanao del Norte, open for business. We'll be back. Stay tuned. Nunungan has suffered in the past, especially with feuds amongst clans, but it has significantly improved from that era. It only shows that when you want to make changes, you only need your will to make that happen. That is what we learned from Honorable Mayor Marcos Mamay as he helped transform his municipality, Nunungan in Lanao del Norte, to a thriving agritourism destination. Not only is he helping his town be in the spotlight, he is also making a difference to improve the lives of his people. Proving as well that if you look into what your locality naturally offers, you can capitalize and make the most out of it. Just like the mountain ranges, caves, lakes, waterfalls, and the wild berries in Nunungan. And with that, our quote of the week is, you must be the change you wish to see in the world. Thank you, Mayor Mamay, at maraming salamat sa isang oras na pagsama ninyo sa amin upang tunghayan ang isang makabuluhang usapan ukol sa negosyo, pagninegosyo, pagtulong sa kapwa, sa munisipyo at sa ating mga kababayan dito sa Open for Business. Hanggang sa susunod na linggo, samahan nyo kaming muli dito sa Open for Business. Catch us on Facebook and YouTube. Like and subscribe on our social media page at Net25 TV. We will bring you more insights from industry experts, thought leaders, CEOs, and featured SMEs. Together, let us help encourage business development in the Philippines. Sharpen your business acumen, feel the pulse, and set the trend for as long as you are informed and open for business. Ito po si Cesar Vallejos. Marami pong salamat.